Takutin mo ako. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa mga aswang? Sinasabi pa nga na bago pa dumating ang mga Kastila ay naniniwala na ang mga ninuno natin sa mga aswang. At mas kinakatakutan pa nga daw ng mga ninuno natin ang aswang kesa sa mga Kastila. Ang aking ibabahagi sa inyo ay nangyari sa aming probinsya. Hindi ko alam, pero isang aswang daw ang minsang nakaharap namin. Narito ang pangyayari. Ako po si Carlo. Sa aming lugar sa probinsya, hanggang ngayon ay buhay na buhay ang kwento tungkol sa mga aswang. Siguro dahil sabi nila, dito daw nagsimula ang mga aswang sa amin. At bukod pa doon, may mga pagpapakita at nabiktima daw ang mga aswang dito sa aming lugar. Ang aking personal na karanasan na ito ay naganap noong ako ay 13 years old pa lamang. Isang nakakatakot na pangyayari na tumatak ng husto sa akin. Nung mga panahon na yon, tahimik naman sa aming lugar kahit may mga kwento na nga patungkol sa mga aswang. Pero natatandaan ko noon, talagang hindi na kami pinapalabas ng aking mga magulang lalo na kapag kumagat na ang dilim. Maraming alagang manok si tatay dahil mahilig siya sa sabong. Mahilig pero hindi naman yung tipong ito na ang kanyang hanap buhay. Mas nag-aalaga siya para maibenta ang mga panabong sa mga sabungero. At isang umaga, nagulat nga siya dahil may 2 manok na panabong ang patay na at halos pakpak, paa at ulo na lang ang mga tira dito. Hawak ang baril, nilibot ni tatay ang malawak na bakuran namin. Habang kami lahat ay nasa loob ng bahay at nakatingin mula sa bintana. Isang mabangis na hayop ang agad na pinagpintangan ni tatay na may gawa noon dahil ang aming bayan ay malapit sa mga bundok. Baka may mabangis na asong gubat daw ang nakapasok na siyang kumain sa 2 manok ni tatay. Kaya ng gabing yon, nagbantay si tatay ng magdamag sa may terrace. Kinabukasan, nalaman namin na wala namang nakita si tatay. Kaya medyo naging kampante na kami. Pero nang sumunod na gabi, nasalisihan na naman si tatay ng pinaniniwalaan naming mabangis na hayop na yon. Nalagasan na naman si tatay ng alagang manok. Isa lang naman, pero nakakabahala. Isa sa ikinabubuhay din namin kasi ang mga alagang manok ni tatay. Nang gabing yon, nagbantay muli si tatay. Pero naisip niya na sa loob ng bahay magbantay at patay ang mga ilaw. Nilapitan ko siya. Mga 10:00 na yon ng gabi. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa daw ako natutulog. Sabi ko, hindi pa ako dinadalaw ng antok. Pinatabi niya ako sa kanya. Idol ni tatay si Ramon Revilla at ginagaya niya ang itsura ng kanyang idolo. At masasabi ko magkahawig nga sila. At nagkwentuhan lang kami ng kung ano. Sinubukan kong tumingin-tingin sa paligid. Tinanong ko si tatay kung may napansin na ba siya. Wala pa naman daw. Ang nagsisilbing bakod lang namin noon ay mga kawayan na pinagdikit-dikit na hindi gaanong kataasan. Kaya medyo kita mo pa ang nasa labas ng bakuran. Sa unang tingin ay wala akong nakita. Pero para makasigurado, isang pasada ng tingin ang aking ginawa pa. At meron ako napansin. Tinuro ko ang isang puno ng mangga. Nagulat din si tatay. Nakita rin niya ang 2 mata na makinang na nakasilip nga mula sa likod ng puno. Yung bang parang mga mata ng pusa o aso kapag ito ay nasa dilim. Pinabalik na ako ni tatay sa kwarto ko. Sinunod ko naman ang utos niya. Narinig ko na ikinasa niya ang kanyang baril. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng 3 putok ng baril. Mukhang tinamaan ni tatay ang hayop. Mula sa kwarto, sumilip kami sa pinto. Nakita namin ni nanay at kapatid kong bunso na si Jared na nakatayo lang si tatay sa tapat ng bintana na parabang natulala. Tinawag ni nanay ang kanyang pansin. Ano ang nangyari? Tanong ni nanay na siyang hindi sinagot ni tatay.
pero nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto upang kumuha pa ng mga bala. Maya-maya, natigilan kami. Bigla kaming nakarinig mula sa itaas ng bubong ng isang nakakatakot na tunog. Alam naming hindi hayop ang may gawa nun. Nagpalakad-lakad sa bubungan namin ang sinasabi ni tatay na aswang. Pagalit itong sinisigawan ni tatay. Pero maya-maya pa, narinig namin na tumalon ito at tumakbo papalayo. Nagdatingan ang mga kapitbahay at mga tanod. Siguro isa rin sa dahilan yon kaya tumakbo ito. Pero alam kong hindi siya atrasan ni tatay. Matapang si tatay, tulad ng kanyang idolo. Pero mukhang palaban din ang aswang. Mapapalaban si tatay kung nagkataon. Ikinuwento ni tatay sa lahat ang nangyari. Nandun ako at nakikinig. Isang malaking aso daw ang nakapasok sa bakuran namin. Kasing laki ng isang taong nakatayo. Nang barilin niya ito ay nag-anyong tao daw ito na maitim na malangis, saka tumalon sa bubungan. Kumalat na ang balita. Nabuhay ulit ang kwento ng aswang. Nagkaroon ng ronda gabi-gabi. Wala namang nahuli hanggang sa isang araw. Kasama ako ni tatay na tumingin-tingin sa mga alaga niyang manok. Maya-maya, may tao na nakatayo lang sa labas ng aming gate. Kapansin-pansin ang kanang braso niya na nakabendahe na may tagos ng dugo. Maputla ang lalaki. Tinitigan niya ng masama si tatay. Saka umalis. Pinapasok ako ni tatay at binilinan kami na huwag nang lalabas ng bahay. Kinuha niya ulit ang kanyang baril at isinukbit sa kanyang pantalon. Susundan daw niya ang lalaki. Bago maghapunan dumating si tatay. Pagkatapos kumain, doon niya ikinuwento kay nanay ang lahat. At nakikinig lang kami ng aking bunsong kapatid. Kwento ni tatay, yung lalaking nakatayo sa gate namin ay ang aswang na nabaril niya nung nakaraang gabi. Kaya sinundan niya ito para ito ay batiin. Ganito daw kasi yun. Isa sa paraan para mapatay mo ang isang aswang ay kapag nasugatan mo ito, ang gagawin mo daw ay puntahan mo ito sa kanyang bahay at batiin mo siya. Kahit sa labas lang ng kanyang bahay, magsambit ka lang ng, "Oh, magpagaling ka ha." Isang paraan ito na turo ng matatanda. At makakarinig ka daw ng isang malakas na sigaw. Ang huling sigaw ng aswang bago siya mamatay. Nang nalaman ni tatay kung saan nakatira ang lalaki, binati daw niya ito. At may narinig siyang isang sigaw. Hudyat na namatay na ang aswang. Takutin mo ako.